Sa huling video natin ay natapos tayo ng kumprontahin ni Zhang Deigi si Yun Xiang, dahil sa panglilibak ng ating bida sa balangkasan. Napagdesisyonan naman ni Naira na tulungan ang ating bida upang magkaroon sila ng pagkakataon na mapalapit kay Yun Xiang, dahil sa nababatid nga niya na hindi lamang pangkaraniwang tao ang ating bida. Pero si Vague naman ay tila ayaw iyon gawin dahil sa naganap nilang hindi pagkakaunawaan sa ginawang pagtatanggol ng ating bida sa isang alipin na lipin ng demonyo. Ngunit pinilit ni Naira na ang kanyang mga kutob ay hindi maaaring magkamali, ang senior na ito ay tiyak na isang malaking tao, at habang lumalapit ang dalawa ay ipinagpipilitan ni Zhang Deigi na ang paghingi ng tawad ng ating bida ay hindi katanggap-tanggap. At sinasabihan din ang ating bida ng isa sa alagad ni Zhang Deigi na mangyaring magbigay ng tamang paghingi ng tawad. Bagaman humingi na nga ng kapatawaran ang ating bida sa nasabi niya, ngunit talagang napakakulit ni Zhang Deigi, kaya naman hindi na natiis pa ni Xiaowen ang kay-abangan ni Zhang Deigi at nakisabat na ito sa usapan ng mga matatanda. At sabay ay ipinagdikdikan ng batang babae na ikaw matabang lalaki, si Brother Song humingi na ng paumanhin, bakit ba hindi ka pa tumitigil? Sa ginawa naman na iyon ng batang babae ay hindi matanggap ni Zhang Deigi na tinawag siyang mataba. At halos umiyak na si Zhang Deigi habang sinasabi na maliit na batang babae. Ano ang itinawag mo sa akin ngayon? Ngunit tila kulang sa nutrisyon ang utak nito, ayaw magpatalo. Gumanti ito ng panlilibak sa batang babae at pinagsigawan niya na ikaw ang matabang tao, ang iyong buong pamilya ay matataba. Bago pa man tuluyan itong patulan ng bata ay nakialam na si Naira sa dalawa at sinabi nito na ano ang mali sa pagtawag sa iyo ng taba. At pagkatapos ay inulit-ulit ni Naira ang salitang mataba. Ayon naman kay Zhang Deigi, mayabang ito na nagsalita na mga tao mula sa cabin number 3 ay walang kinalaman dito, huwag makialam sa aming mga problema. Ngunit nag-iwan naman ng isang tanong, kay Fatman na kung bakit ba ang mga taong ito ay nais makialam sa kanyang mga problema. At nakialam na rin si Vague, maangas itong nagsalita habang ipinagngangalanda kanya ang kanyang soul charms talisman. Sino ang nagsasabing hindi mahalaga? Fatman, ikaw ang naghahanap ng problema sa pamamagitan ng paggawa ng isang pagkabahala at pinararamdam mo sa amin ang hindi komportable. At pagkatapos ay malakas din itong sinabi ang salitang, mataba na, lalaki. Sa mga panlilibak naman na iyon na ginawa ni Vague ay galit na nakialam ang alagad ni Zhang Deigi, nagsalita ito ng ang mga barbarian na nagmula sa mas mababang kaharian, huwag maging walang ingat. Ngunit sa halip ay matakot si Vague ay sarkastiko pa itong nagsalita na, matandang kalbo na asno, panatilihing malinis ang iyong bibig. Nais mo bang subukan ako? Kaya kitang patayin sa loob lamang ng ilang minuto. Sa panlilibak na iyon na ginawa ni Vague at dagdag pa na tinawag ang alagad ni Zhang Deigi na kalbong asno, ay hindi na ito nakapagtimpi, inilabas na rin ang kanyang soul charms upang tapatan na ang nagyayabang na barbarian, ngunit mabilis naman ito ay pinigilan ni Vague. Ngunit dahil nga ang nangyayaring gulo ay malapit lamang sa front stage ay malinaw pala ito ay narinig ni Kyoka, kaya naman ito ay nagtanong kung ano ba ang nangyayari sa kanila. At natanong din ito kung maaari ba niyang malaman. Kaya naman ang dalawa ay natigilan sa kanilang kahangalan. At nang nakilala ng dalawa ang nagsalita ay si Lin Jinghua o Kyoka. Ang resident singer ng Hangshipang number 802, ay mabilis nagpaka-gentleman itong si Zhang Deigi. Magalang nito na binati si Miss Kyoka. Bagamat napakagalang ng matabang yang master, ngunit ang barbarian na si Vague ay animoy ngayon lamang nakakita ng tunay na babae. Dahil sa pag-itsura ng pagmumukha nito ay nagmukha na itong manyakol. At habang ang dalawa ay naso superstar kay Miss Kyoka, si Yun Xiang naman ay nagsasabi base sa kanyang kaalaman mula sa dati niyang buhay ay, bagamat siya ay bata pa, ngunit si Miss Kyoka ay mayroon ng aura ng isang superstar sa 3 taon na darating. Sa oras na ito, malamang na hindi niya alam, malapit na siyang maging sikat sa buong mundo at maging isa sa aming mga pangunahing mang-aawit sa Chando Kingdom. Ayon naman kay Miss Kyoka, sa karagdagan pa niyang talumpati, narinig din ng maliit na babaeng ito sa backstage na may nagtatalo ngayon, at dagdag pa niya na espesyal na dumating ako upang kumanta. Mangyari mga Ginoo, pakinggan mo muna ako. Sumagot naman si Zhang Deigi na si Miss Kyoka ay napakabuti, at may kikinig ako sa sasabihin ni Miss Kyoka, at nagsalita muli si Miss Kyoka habang nakaharap ito kay Zhang Deigi, na una sa lahat, salamat sa Ginoo na ito sa kanyang pag-ibig sa aming gawain. Ang nais kong sabihin ay ang kwento ay batay sa isang alamat,
na may maraming pagproseso ng masining, hindi ang katotohanan. Matapos naman ito ay humarap naman si Miss Kyoka sa ating bida, at sinabi nito na ang young master mula sa unang cabin ay maaaring lumahok sa labanan na iyon, bilang isang saksi ng battlefield, magreklamo siya tungkol sa hindi tumpak na nilalaman sa paglalaro, at ang maliit na batang babae ay dapat tanggapin ng mapagpakumbaba. At sa aming pagpapasya, sinasadya naming pinalaki ang kwentong ito. Hindi ko naiwasan iyon kaya mangyaring patawarin mo ako sa pagkakamali sa aming pagtatanghal. Sa pagpapakumbaba naman na iyon ni Kyoka ay nahiya naman si Yun Siyang sa kanyang mga hindi magandang saloobin recently, kaya naman sinabi na lamang ng ating bida na ang pagganap ay hindi naman masama. Dahil sinabi mo ito, bakit hindi natin ipagpatuloy ang panunood ng iba pang mga palabas? Tanong nito sa mga VVIP guests na kamuntikan ng mag-away, at sinabi din niya na ang susunod na palabas ay siya mismo ang gaganap para umawit. Matapos magsalita si Kyoka ay hiyang-hiya naman si Zhang Deigi sa kanyang ginawang kabayab-asan, at humingi na din ng pasensya sa lahat sa ginawa niyang pang-iistorbo sa palabas, sabay nakiusap na ipagpatuloy na ang show, ngunit ang batang babae na si Xiao Wen ay binash naman siya, kaya naman natatawang nagsalita ang ating bida, na okay lang, kalimutan na lang natin ang bagay na ito Xiao Wen. Umupo at ipagpatuloy natin ang panunood ng palabas. At habang dinidilaan ni Xiao Wen ang isip bata na si Zhang Deigi, si Vague naman ay bago pa umalis sa lugar ay inasar muna ang alagad ni Deigi, panunuyan nitong salita na matandang lalaki, kung gumawa ka pa rin ng ingay, I kill you. Bagaman hindi na tumugon pa ang matandang kalbo ngunit mababakas naman sa pagmumukha nito na tila naasar talaga kay Vague. At nang ang lahat ay nakaupo na sa kani-kanilang upuan, ay nagsalita na ang MC ng palabas sinabi niya na, "Alright gentlemen, ang susunod na palabas ay ang kanta na gagampanan ni Miss Kyoka." Ang pamagat ng nasabing kanta ay Soul Monument at kasalukuyan nga ay tumutugtog at umaawit si Miss Kyoka ng pinakabago nitong obra, at ngayon lang ito maririnig ng karamihan, habang kasalukuyang kumakanta si Miss Kyoka ang lahat ng tao at maging ang ating bida ay tahimik itong pinakikinggan. Dahil sa kanta na ito ay naalala naman ng ating bida na, ang kanta na ito na ginawa mismo ni Miss Kyoka, at isa ito sa pinaka-famous creation niya. Matapos umalis sa Eastern Continent, hindi ko ito naririnig ng higit sa 10 taon. Namimiss ko talaga ito. Bilang isang tagahanga ni Miss Kyoka magmula noon, marami sa kanyang mga kanta kahit na matapos ang maraming taon naaalala ko pa rin. Lalo na sa kanya ang sikat na awit na Diyos ng Digmaang Pandaigdig. Hindi ko alam kung hindi pa ito nilikha, at nang matapos na sa pag-awit si Miss Kyoka ay nagpasalamat ito sa mga panauhin at nanood, ngunit ang mga manunood naman ay labis na namangha, kaya halos ang lahat ay humiling pa ng isa pang kanta mula kay Miss Kyoka, at dahil ang lahat ay masigasig na humihiling pa ng isang awitin mula sa batang babae, ay napagpasyahan niya na pagbigyan ang kahilingan ng karamihan, ngunit ayon dito hindi ko alam kung ang susunod kong aawitan ay maiibigan ninyo. Bago pa man makapag-umpisa ng isang awitin ang batang babae ay sumigaw naman ang tagahanga nito na si Zhang Deigi, malakas niyang sinabi na narinig ko na si Miss Kyoka ay kamakailan lamang ay lumikha ng isang kanta na tinatawag na Burning Star, I wonder kung sapat na akong mapalad na maging unang madla na kumanta sa publiko. At nang marinig ng mga tao ang sinasabi ni Zhang Deigi na Burning Star, ay sabay-sabay nila itong isinigaw upang awitin ni Miss Kyoka. Humingi naman ng paumanhin si Miss Kyoka sa lahat ng manunood, sa kadahilanan na ang Burning Star ay kasalukuyan pa niya itong ginagawa, pero sa kabila ng kanyang ibinigay na paliwanag sa lahat, ay masigasig pa rin ang mga manunood hinihiling na awitin ni Miss Kyoka ang Burning Star, kaya naman ang batang singer ay wala nang nagawa kung hindi pagbigyan ang kahilingan ng mga manunood. Sinabi niya sa lahat na dahil ang lahat ay humihiling, aawit ako ng isa pang kanta, ngunit naiisip naman ni Miss Kyoka na paano niya haharapin ang pagtatapos ng kanta dahil nga sa kasalukuyan ay hindi pa niya ito nag-agawan ng ending. Siguro makakahanap ako ng isang pahiwatig ng inspirasyon sa kasalukuyan na pagganap. Matapos niyang isipin iyon ay sinabi niya sa lahat na mangyaring tamasahin ang pinakabagong ginawa ng maliit na batang ito, ang kanta na ito ay ang Burning Star, at nang inaawit na ni Miss Kyoka ayon kay Yun Siyang. Burning Star, sa oras na iyon ay naging sikat siya sa awiting ito at naranggo sa 4 na pangunahing mga awit, ibig sabihin ng kanta na ito ay maaga niyang isinulat. At kasalukuyan nga ay inaawit na ni Miss Kyoka ang pinakabago nitong obra,
Habang ito ay kumakanta ay hindi napigilan ang ating bida na sabayan ito, sa kadahilanan na ang awiting ito ay isa sa paborito ni Yoon Siang, bagaman hindi pa ito na-i-release sa public ngunit dahil sa ang bida natin ay nanggaling sa future, kaya malinaw niyang naaalala ang bawat bahagi ng kantang ito, at habang sinasabayan ni Yoon Siang ang pagkanta ni Miss Kyoka, ay naalala ng ating bida noong taong 1370, ang panahon na humarap si Yoon Siang sa napakaraming halimaw. Halimaw na walang kaubusan, mga halimaw na walang katapusan. At ang mga halimaw na sumaksi sa kanyang kamatayan. At mga alaala ng kanyang muling pagkabuhay 1930, taong kasalukuyan. Ngunit sa hindi inaasahan sa ginagawa niyang pagsabay sa pag-awit ni Miss Kyoka, ay napalakas ang pagkanta ng ating bida. Sa kadahilanan nga na ang kantang ito ay hindi pa natatapos ni Miss Kyoka, ay huminto na ito sa pagkanta, kaya naman umalangaw ang pag-awit ni Yoon Siang, sa buong Atrium Garden. Maya-maya pa ay napansin na ng ating bida, na tanging siya na lamang ang kumakanta kaya naman ay natigilan na rin ito, at nang tingnan niya ang mga tao sa paligid ay animo ay nagpipigil tumawa, kaya naman si Yoon Siang ay nagtanong na, ano ba ang mali? At si Miss Kyoka naman ay natagalan sa kanyang pananahimik dahil nga sa hindi pa rin niya alam kung ano ba ang ending ng ginagawa niyang awitin. At habang nasa katahimikan ng lahat ay ibinulong na ni Xiaoming sa ating bida na grabe ka. Master Song, hindi pa natatapos ni Miss Kyoka ang pagtatapos ng kantang ito. Ngunit ngayon lang kumakanta ka ng pagtatapos na iyon. Nang tuluyan ng napagtanto ni Yoon Siang ang kanyang pagkakamali ay hindi may pinta ang pagmumukha nito sa pagkabigla. Dahil sa naalala ng ating bida ang nakaraan ngunit nawala sa kanyang isipan na ibang timeline nga pala ito. At habang ang ating bida ay nag-aalala sa kanyang pagkakamali, naisip naman ni Kyoka na tama iyon. Ang Zisoy Kingdom, ang pamilyang Lin isang araw, nais kong bumalik ng marangal. At maya-maya pa ay nagsalita na si Miss Kyoka, ang lyrics na, The one who return will be me, ang pagtatapos ng kantang ito ay nag-abala sa akin ng mahabang panahon. Sa Ginoo na ito, ang batang babae na ito ay yuyuko sa iyo para dito. Ngunit nagsusumikap si Yoon Siang na ipabatid kay Kyoka na wala siyang ibig sabihin ito ay isa lamang pagkakamali. At habang gumagawa ng palusot ang ating bida, ay naiisip naman ni Miss Kyoka na ang lalaking ito, naiintindihan niya ako, at halos maluwa-luha na ito sa ligaya na kanyang nadarama. At kasunod ay sinabi ni Miss Kyoka kay Yoon Siang na matapos makinig sa awit ng batang master, nasira ang puso ng maliit na batang babae. Hindi ko inaasahan na makilala ang isang kaibigan dito, at tumugon naman si Yoon Siang na Miss Kyoka. Parang hindi mo ako naiintindihan. At sabay na sabi niya sa kanyang isip na walang pagkakamali. Ito ay katulad ng pagdaraya sa isang pagsusulit. Ang pagsusulit na alam ko na ang resulta ng hinaharap. Matapos naman ito ay bigla naman naglabas ng enerhiya ang buong katawan ni Miss Kyoka. Ayon sa pakiramdam ng dalaga, ang enerhiyang ito ay kasalukuyan ako ay magbi-breakthrough. Matagal na mula nang matrap ako sa Yellow Rank Realms. Hindi ko inaasahan, nakikinig lamang sa isang maliit na kaliwanagan mula sa taong ito. Talagang ginawa akong masira sa bottleneck na nakulong sa akin ng matagal. At habang tumatagal ay mas kumakapal ang lumalabas na enerhiya sa buong katawan ni Miss Kyoka. Sa pagtatapos ng proseso ng pag-breakthrough ay umabot na hanggang kalangitan ng enerhiya na bumabalot kay Miss Kyoka, na siyang ikinagulantang ni Zhang Deji dahil sa napansin niya na si Miss Kyoka ay tila isa ng Soul Master, dahil nga ang Soul Master ay isa din sa mahirap abutin na antas. Ayon naman kay Yoon Siang matapos mainto ng matagal, sa wakas na sagot na niya, ano ang sanhi ng congestion at ako ba ang dahilan ng kanyang pag-breakthrough? Ngunit sa kasamaang palad lingid sa kaalaman ng lahat ay may nagbabadya na pala na isang panganib, dahil sa kakaibang reaksyon ng kalangitan, magkagayunman ay maaga ito naramdaman ng ating bida, ayon sa kanyang kutob ito ay marahil isang crack. Sa mangilan-ngilan na lumilitaw na thunder sa kanilang itaas ay nasundan pa ito ng kalat-kalat na kidlat, subalit si Kyoka dahil nga ito ay katatapos lamang makapag-breakthrough ay halos maubos na ang kanyang lakas. Dahil nga sa matagumpay na nakapag-breakthrough si Miss Kyoka o Jinghwa, si Zhang Deji ay una sa lahat na nag-congratulate, at kasunod ay maging ang lahat ng mga manunood ay sabay-sabay na sinabing congratulations to Miss Jinghwa. Bagamat nahihirapan pa rin dahil nga sa katatapos lamang nito na umangat ang antas, sa pagiging Pearl Stage Soul Master, ay sinikap pa rin niyang pasalamatan ang lahat ng mga tao sa pag-congratulate.
at nang ito ay bahagya ng nakabawi ng lakas upang makatayo nagsalita ito at sinabi sa ating bida na Ginoo, salamat sa gabay at paliwanag sa maliit na batang babae na ito, matapos ang palabas ngayong gabi, mayroon ka bang libreng oras? Maaari ka bang pumunta sa aking silid at bigyan ako ng ilang mga payo? Ngunit sa kasalukuyan ay hindi na rin nakapagbigay ng tugon si Yun Xiang, sa kadahilanan na tunay ay may mali na nangyayari. Ngunit sa mga oras na ito ay ang bida pa lamang natin ang siyang nakakaramdam na may nagbabadyang panganib. Sa pagsasalita na iyon ng ating bida na may crack ay nahinto sa pagsasalita ang dalaga ngunit bahagya ito ay nagtaka kung ano ba ang ibig sabihin ni Yun Xiang. Sa kasalukuyan niya habang naglalayag ang barko, ay patuloy naman sa pagbubukas ang mga void space sa kalangitan. Isa itong pahiwatig na maaari sa loob lamang ng ilang saglit ay magsilabas na ang mga halimaw mula sa mga crack na ito, at maging ang nasa control room ng barko ay na-detect na rin may mga halimaw na lalabas sa mga crack, gamit ang kanilang mga aparato. Sa pag-aalala ng kapitan ng barko ay agaran ito ay nagbigay ng utos sa lahat na maghanda na gamitin ang pinakamaksimum na lakas ng barko, upang makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ngunit bigla naalala ng kapitan ang mga pasahero na lulan ng floating boat. Kinailangan maglagay ng armor at pagkatapos ay magsimula ng defensive formation. Iyon ang inutos ng kapitan bago sila umalis sa lokasyon na kanilang kinaroroonan. At nang matagumpay na nilang mabuo ang defensive formation, ay nag-anunsyo na ang kapitan sa lahat ng mga pasahero, na may na-detect na mga halimaw, na-detect na ang mga hayop ay patungo sa barko na ito. Ang ship ay mag-accelerate sa pinakamabilis na bilis, para makaalis sa airspace na ito. Ang lahat ng pasahero ay inaasahang magbalik sa cabin, as soon as possible. Ang mga pasahero ay hinihiling na mabilis bumalik kaagad sa cabin. Matapos nga ang ilang sandali ay tuluyan nang nagbukas ang napakalaking bitik sa kalangitan. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ang napakaraming mga flying type beast, dahil sa pagkakaiba sa bilang ng mga individual. Ang mga lumilipad na hayop na lumitaw sa mga grupo na may iba't ibang combat power, magmula sa yellow level hanggang sa earth level. At maya-maya pa ay sabay-sabay na naghanda ang mga flying type beast upang atakihin ang barko. At nang magpakawala na ng atake ay sabay-sabay din itong tumama sa barko. Sa kabutihang palad, ay maaga nakapaghanda ang kapitan ng Defense Formation Array, upang maprotektahan ang buong barko. Magkagayunman sa lakas nga at dami ng umatake sa barko ay nagdulot iyon ng malakas na pagyanig ng barko, kaya halos ang lahat ng lulan nito ay mapatilapon bukod kay Yun Xiang, at maging si Miss Kyoka ay tumilapon din sa lakas ng impact. Mabuti na lang bago pa ito tuluyang bumagsak sa lupa ay mabilis ito nasalo ng ating bida. At agaran kinamusta ng ating bida ang kalagayan ng dalaga, ngunit dahil nga ayos lamang si Miss Kyoka ay nagpasalamat na lang ito sa ating bida. Ayon naman kay Yun Xiang bagaman ang mga halimaw na lumilipad ay hindi malakas ngunit napakarami naman nila. Natatakot ako na ang defensive formation ng barko ay hindi magtatagal. Ayon naman sa correspondent ng barko nagtanong ito sa kapitan na ano ang dapat nating gawin Captain, napapalibutan tayo ngayon ng mga flying monster. Ayon naman sa nag-aalalang kapitan kahit gumamit sila ng buong lakas ay labis na mahirap pa rin ang makatakas. Kaya sa halip na takasan ang mga halimaw ay napagdesisyonan ng kapitan na lumaban na lamang, at humanap ng paraan upang bawasan ang kalaban. At sabay magpadala ng distress signal sa pinakamalapit na bayan. Makipag-ugnayan sa head office para magpadala ng tulong. At dagdag pa nito na magbukas ng maliit na linya ng defense para magsimula ng pag-atake. At nang nagbukas na ang defense formation array ay agaran ng nag-counter-attack ang mga sundalo ng barko. Ito ay ang mga sundalo ng Han's Shipping. Sinasabi ng isa sa sundalo na ang kaligtasan ay prioridad, pagbutihin ang misyon na ito, huwag hayaang makapasok sa barrier ang mga halimaw. At ang mga sumunod naman ay nagbigay na ng anunsyo ang kapitan ng barko sa lahat ng pasahero. Nasa kasalukuyan ay napapalibutan ang buong barko ng mga halimaw. Mangyari ang lahat ng pasahero ay magtungo sa lower deck sa lalong madaling panahon. Napaka-kritikal ang kasalukuyang sitwasyon. Kung may Star Master General sa mga pasahero, mangyaring pumunta sa atrium o bow deck para tulungan ang security team sa pagtatanggol laban sa mga hayop. Uulitin ko, kritikal ang kasalukuyang sitwasyon. Sa panig naman ni Zhang Deigi makikita naman ang kanyang dalawang alagad na buhat-buhat ang kanilang young master, at sinabi ng isa na young master.
dapat kaagad pumunta sa lower deck para sa evacuation. Ngunit si Zhang Deigi ay nagpupumiglas at sinasabing nais niyang tumulong, at sinasabi din niya na ang antas ng mga halimaw ay nasa dilaw na yugto lamang, na siya naman kasalukuyan ko rin rango kaya bakit naman ako matatakot na makipaglaban sa mga halimaw na iyon. Ngunit dahil sa ayaw pa rin siyang bitawan ng dalawa nitong alagad, ay galit na itong nagsalita na Uncle Wu, ibigay mo sa akin ang Star General Token. Sa kritikal na panahon na ganito, dapat magtulong ang lahat. Kung manahimik ako, sino ang magliligtas sa lahat ng mga pasahero? At si Vague naman ay nagtanong na rin kay Naira na ano tayo. Tatayo lang ba tayo at walang gagawing aksyon? Nasabi naman ni Naira na ang pagtatanggol na ito ay hindi malamang na magtagal. Ang sinabi ng Fat Boy ngayon ay hindi rin mali. Kung ang barko na ito ay bumagsak, wala sa atin ang makakaligtas. At maging ang bida natin ay naghahanda na rin, kinuha na niya ang soul charms mula sa loob ng kanyang kamiseta. At habang hawak ni Yun Xiang ang soul charms nang napansin naman ni Shen Raowei ang kasalukuyang hawak ng ating bida ay nakilala naman niya ito, dahil nga ito ay ang kanyang nawawalang soul charms noong panahon ng digmaan, ngunit lingid naman sa kaalaman ng dalaga ay talagang kinuha ito ng ating bida dahil sa mga oras na iyon, ay walang soul charms si Yun Xiang. Sa pag-aakala naman ng dalaga na ang kanyang soul charms ay tunay na iningatan ng ating bida kaya naman halos ay kiligin ito. At habang hindi makapaniwala si Shen Raowei na ang kanyang soul charms ay nakay Song Yun Xiang. Ang kaganapan naman sa labas ng barko ay walang humpay ang mga flying beast sa pag-atake sa floating boat. Bagaman sa kasalukuyan ay nababalot ito ng defense formation array ayon nga sa hinuha ng ilan sa mga sakay nito ay hindi na rin magtatagal ang defense formation. Kapansin-pansin naman na ang mga halimaw ay may isang lugar lamang na inaatake. Kaya naman labis ay nabahala ang isa sa nasa loob ng control room ng ship. Sinasabi din niya na inaatake ng mga halimaw ang pinakamahinang bahagi ng defense formation array. At ang kapitan ng barko ay kaagaran nagbigay ng order, na tawagan ng security team sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kasalukuyan nga ang lahat ng security team ay nakikipaglaban sa mga halimaw upang ipagtanggol ang barko kaya hindi maaaring sila ay abalahin sa mga oras na ito. Sa ulat nga na iyon ng isa sa nasa loob ng control room ay naisip din ng kapitan na hindi nga maaaring abalahin ang mga security, gayon pa man umaasa ang kapitan na may isa sa VVIP cabin, na sana ay may isang Star Soul General na maaaring makatalo sa mga halimaw. Habang kasalukuyang hindi na malaman ng kapitan ng barko kung ano ba ang dapat nilang gawin upang labanan ang napakaraming flying beast. Sa kabilang bahagi naman sa outer page makikita ang mga tao na nagtatakbuhan. Sa mga oras din naman na ito ay sinisikap ni Miss Kyoko na palikasin ang lahat sa loob ng atrium garden upang magtungo sa lower deck ng barko, at sabay ay sinasabihan niya ang mga taong takot na huwag magpanik at magpatuloy lamang sa paglabas. Sa labas naman kung saan makikita ang mga flying beast na nagsama-sama at naghahanda upang sabay-sabay na magpakawala ng atake sa isang lugar lamang. At nang tumama na nga ito sa pinakamahinang bahagi ng defense formation ay tuluyan na itong nabutas. Ngunit sa kasamaang palad ay may tatlong babae na tumatakbo sa mismong tapat pa ng nawasak na defense formation array. At sa kadahilanan nga na ang atakeng iyon ay nagdulot din sa barko ng malakas na paggalaw, kaya naman ang tatlong binibini ay napadapa. At habang ang tatlong babae ay hindi makaalis sa kanilang kinauupuan, ay may isang radiation attack na tumama mismo sa tapat nila kaya naman ay nawasak ang pader at naglaglagan ang mga debris na maaaring tumama mismo sa tatlong binibini. Bago pa man sila tuluyan matamaan ng malalaking bato na nagmula sa kanilang itaas ay sinigawan ni Binibining Kyoka ang tatlo na magmadaling umalis, at nang napansin na nga ng tatlo ang naglaglagang mga bato ay hindi na rin nila nagawa pa umalis dahil sa wala ng oras upang gawin iyon. Sa pag-aakala nga ng tatlong binibini na ito na ang kanilang katapusan ay napatikip na lamang sila ng kanilang mga mata upang hindi makita ang kanilang kamatayan. Ngunit may isang talisman na lumilipad ng may napakabilis. At nang bago pa nga tumama ang mga debris ay bigla namang nabalot ang tatlo ng defense formation array. Kaya naman ang tatlo ay matagumpay na naiwasan ang kanilang kamatayan. Nakinagulat ng tatlong binibini at maging si Miss Kyoka ay nabigla din sa paglabas ng defense formation upang maprotektahan ang tatlong babae. Ang nakapagligtas pala sa buhay ng tatlo ay walang iba kung hindi ang ating bida na si Song Yun Xiang.
Matapos naman ito ay tumingala ang ating bida upang tingnan ang nabutas na defense formation array, at sa kasalukuyan ay tuluyan ang nakapasok sa nawasak na array ang ilan sa mga flying beast. At ang mga pumapasok na halimaw ay nakita rin ni Zhang Deigi kasama ang dalawa nitong alagad na si Uncle Wu, kaya naman napasigaw ng malakas si Zhang Deigi nang masaksihan niya ito. Kaya naman si Ginoong Wu ay hindi na nagsayang pa ng oras, agaran ito ay umalis sa kinaroroonan ng dalawa, ngunit bago pa ito tuluyan ay umalis, inihagis niya muna ang soul charms kay Zhang Deigi. At sabay sinabihan niya ang young master na ingatan ang kanyang sarili, at si Zhang Deigi naman ay sinabihan niya ang kanyang alagad na mag-ingat din. Habang nasa ere si Ginoong Wu ay mabilis itong nagbuo ng Star Soul General, at nang natapos na siya sa kanyang pagpapatawag ay agaran niyang sinugod ang isang halimaw. At masigasig niya itong nilalabanan ngunit tila walang epekto ang kanyang mga binibitawang atake. At ang ginagawa pala na pakikipaglaban ni Ginoong Wu ay nasasaksihan din ni Yun Xiang, ngunit sa hindi inaasahan ng ating bida ay biglang nagbigay babala ang kanyang Star Master System. Ayon sa ulat ng Star Master System ang antas ng pagbabante ng panganib ay napansin, tiyak na ang host ay hindi magagawang tumugma dito. Mangyaring umalis at iwanan ang lugar na ito ngayon, sa babala na iyon ng Star Master System ay naisip naman ni Yun Xiang na maaaring makita bilang isang banta ng panganib ng Star Master System tiyak na hindi lamang ang ilang mga bifangs na ito. Ano kaya ito? Mayroon pa bang iba pang mga hayop na nasa itaas ng banal na ranggo? Ngunit sa taas ng kalangitan, walang paraan na makatakas ako ng ligtas na isinasaalang-alang ang napakaraming mga tao na nakulong sa barko na ito. Ngunit ngayon ay nahihiwalay ako mula sa lubo na kinopya, at mayroon lamang 2 Star Soul Talismans na maaaring magamit. Sa isang oras na tulad nito, magiging mahusay kung mayroong mga general ng Star Soul na may mga kakayahan sa paglipad tulad ni Cao Ren at Bai Qi, at habang si Yun Xiang ay pinag-iisipan kung alin ba sa dalawa niyang Soul Talisman ang kanyang gagamitin, ay tuluyan lang walang nagawa si Ginoong Wu laban sa halimaw na kanyang kinakalaban at tuluyan na rin ito ay nahulog sa ibaba. At habang nasa ibaba si Ginoong Wu ay nagpatuloy ang halimaw sa pagpapakawala ng mga radiation attack na tumatama mismo sa lugar na kanyang binagsakan, at nagdulot ng malakas na pagsabog sa lugar na kanyang kinaroroonan. At nang nasaksihan ni Naira ang sinapit ng Old Man ay nasabi nito na, ang window ng Star Soul na ginamit ng matandang lalaki ay masyadong mahina upang maging kalaban ng halimaw na iyan. At pagkatapos ay inutusan niya si Vague upang tulungan na dahil batid na ni Naira na ito ay matatalo lamang. Ngunit bago yun gawin ni Vague ay sinabi muna nito kay Naira na bakit kailangan natin iligtas ang taong iyon. Hindi siya kapaki-pakinabang sa atin. Pero matapos naman niyang sabihin iyon ay nag-Star Soul Construct na rin naman ito upang tulungan na si Ginoong Wu. Ito ang Naga Bata Star General. Isang makina na gawa ng masa ng Xiaoyo. Imperyo na may mga pakinabang ng simpleng proseso at mababang gastos, sa panig naman ni Ginoong Wu nang nawala na ang makapal na alikabok dulot ng malakas na pagsabog, ay makikita ang matanda na nahihirapan ng makatayo dahil sa buong-buo niyang sinalo ang mga radiation attack mula sa Flying Beast o kung tawagin ay Bifang. Ngunit bago pa man makatayo si Ginoong Wu ay makikita naman ang halimaw na naghahanda na muli upang siya ay atakihin. Bago pa man iyon mabitawan ng halimaw ay may isang atake naman na paparating dito, at nang tumama ang atake sa halimaw ay matagumpay nitong napigilan upang saluhin muli ni Ginoong Wu ang atakeng iyon. Naipinagtaka ng Old Man kung sino ba ang tumulong sa kanya, at nang nakita na niya ang Star General na tumulong. Nag-about the Star General, hindi ba ito nagmula sa lower domain? Si Vague naman ay mayabang na sinasabi na hindi ko nais na maging belittled kahit na sa pamamagitan ng mga mababang tao tulad nila. Habang nagpapakawala si Vague ng long range attack sa halimaw, kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Ginoong Wu upang sugurin din ang hindi nakatingin na halimaw, at pinagtulungan ng dalawa, na kanina lamang ay halos magpatayan na. Ngunit ngayon ay magkakampi na, habang ang dalawa ay nagtutulungan sa paglaban sa Flying Beast. Ang ating bida naman ay nakiusap sa pamilya Tang at maging si Xiaoming na makinig sa kanyang sasabihin. Ang pananatili dito masyadong mahaba ay maaaring makagambala lamang sa labanan. Ngunit ang lower deck ay hindi ganap na ligtas alinman. Kaya kailangan mong magpasya para sa iyong sarili. Ayon naman kay Tang Jinshui sinabi niya na pagkatapos, ano pa ang dapat nating hintayin?
Magmadali tayo at pumunta sa lower deck, at maging si Xiaoming ay sinabi din niya na mahal na VIP sir, maaari mong matiyak na ang lower deck ay ang pinakaligtas at matibay na lugar sa barko na ito. Sa mungkahi na iyon ni Tang Jinshui at Xiaoming ay sinang-ayunan na rin ni Yun Xiang, at pagkatapos ay sinabi ng ating bida kay Xiaoming na siya na ang bahala sa pamilya Tang. At oo nga pala, siguro mayroong isang maliit na bangka upang makatakas mula sa ship na ito. Tanong ng ating bida kay Xiaoming, ayon naman kay Xiaoming mayroon lamang isang escape ship na nakatuon sa mga pasahero, at nang marinig ng batang babae na si Xiaowen na mawawalay sa kanila ang ating bida, hindi ito pumayag na iiyak-iyak itong nagsasalita na hindi. Ayokong umalis. Gusto kong kasama si Big Brother. Kaya naman nakiusap si Xiaoming sa batang babae na hindi iyon maaari, ngunit sinabi ng batang babae na ang kanyang Big Brother ay isang Star Soul General na kaya niyang maprotektahan silang lahat. At naniniwala ako, ang pinakaligtas na lugar ay kasama ng Big Brother. At dahil nga sa ayaw pumayag ng batang babae na si Xiaowen na mahiwalay kay Yun Xiang, ay kinausap na ito ng kanyang ina at sinabi na Xiaowen makinig sa iyong ina, umalis na tayo. Narito lamang tayo upang maging sanhi ng problema para kay Mr. Song. At nang sila ay papaalis na itong dalaga naman na si Rao ay nakatulala na pinagmamasdan ng kinaroroonan ni Yun Xiang, kaya naman tinawag na ito ni Shendai upang yayain ng umalis, at maging si Xiaowen ay tinawag na rin ito dahil sa wala itong tugon sa kanyang ina. At maya-maya pa ay nagsalita na ito, na auntie, at ikaw uncle kunin ninyo si Xiaowen at mabilis na mag-evacuate. Isa rin akong Star Soul Master. Siyempre hindi ako tatakbo kapag nakikita ko ang labanan sa harap ng aking mga mata. Sa oras na ito, lalaban ako. Sa tabi ng aking kaklase na si Master Song. At dahil dyan ay abangan muna natin kung may magagawa ba ang dalagang ito laban sa mga flying beast. Sa susunod nating video ay tuluyan ng makakapasok ang mga halimaw sa loob ng barko. Kaya naman maging si Zhang Deigi ay mapipilitan na rin na lumaban. Ngunit para ba namang napipilitan lamang? At sino ba itong parang bakla kung makipaglaban? At makikita na rin natin ang pinakabagong sandata ng ating bida habang kaalab ang Star Soul General Lu Bu.